Good day mga ka-sports natin dyan! Creamline Cool Smashers handang-handa na para depensahan ang kanilang corona sa PVL Reinforced Conference. Kupunan ni Alyssa Valdez mas pinalakas ngayon conference dahil nga medyo nakarecover na ang kanilang mga star player. Naagawan man sila ng corona sa PVL Invitational Conference at sa All Filipino Conference, pagdating sa Reinforced Conference mukhang hindi naman dito papayag ang nasabi nating Creamline Cool Smashers na basta-basta na lang nila ibibigay ang corona sa ibang team. Bagamat malakas na rin ang ibang mga team ngayon, pero ang Creamline Cool Smashers mukhang 100% ay handang-handa na nga ang kanilang kupunan. Alyssa Valdez nasa kondisyon na nga di umano at ang ating Gemma Galanza ay handang-handa na rin makipagpuksaan, lalo't malakas nga rin ang kanilang nakuhang import. Toch Carlos mukha talagang hahataw na rin pagdating nga sa Reinforced Conference. May makakatulong na nga ngayon sila Michelle Gumabaw. Pero syempre, sino-sino ba ang kasama sa first 6 lineup pagdating nga dito sa Creamline Cool Smashers? Yan nga ang ating pag-uusapan. Well, mukha talaga naman kasing kayang-kaya pa ng Creamline depensahan ang kanilang corona sa Reinforced Conference. Less error lang talaga at kinakailangan rin na patindihin nila ang kanilang opensa at defensa, lalo na sa kanilang floor defense dahil doon sila nadadali. Narito na nga ang kanilang loaded lineup sa first 6. Pero bago lahat, kung bago ka sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Creamline Cool Smashers handang-handa na para sa kanilang nalalapit na laban sa PVL Reinforced Conference na magaganap nga ngayong Oktubre. Ilang tulog na nga lang yan, magsisimula na ang PVL Reinforced at Creamline Cool Smashers mukha talagang pahihirapan na naman nila ang ibang team. Magsisiiyakan na naman dito ang nasabi nating mga bashers ng CCS, lalo't nga ngayon ay mas pinalakas na ng Creamline ang kanilang full lineup. Narito na nga ang kanilang first 6 lineup. Unahin na nga natin dito ang kanilang outside hitter. Pangungunahan nga ng ating Queen Gemma Galanza at Pinom Superstar Alyssa Valdez, at sila nga ang kasama sa first 6 lineup. Well, kahit sino ang ipasok dito ni Coach Sherwin Meneses, alam natin na malaki ang kanilang maitutulong. Lalo't unang ibababad nga dito ang ating superstar na si Alyssa Valdez para mukha talagang magsihiyawan na naman ang mga fans ng CCS. At syempre, ipapahinga rin yan si Alyssa at papalitan ni Gemma Galanza. Pagtutulungan nga nila ang nasabi nating posisyon bilang outside hitter at magpapalit-palit sila para hindi masyado mapagod, sapagkat si Alyssa Valdez minsan ay hindi natin maikakaila na medyo maedad na rin at mabilis na rin mapagod, kung kaya kinakailangan niya rin ng pahinga. At to the rescue naman dyan ang ating Queen Gemma Galanza na isa sa mga malakas nating outside hitter. At pagdating naman sa setter, pangungunahan naman to ng ating nag-iisang Gia Amazing, ang ating Gia Morado de Guzman sa kanyang pagbabalik. Mukha talagang iba ang magaganap na pagdating sa loob ng court dahil sa magagandang set nga ni Gia. Makakahataw na ang kanilang mga spikers at alam natin na si Gia Amazing ay isa sa mga pinakamagaling natin na setter sa ating bansa. Malaki talaga ang kanyang maitutulong na madepensahan ang kanilang corona sa Reinforced Conference dahil si Gia subok na natin na matibay at napakagaling. Syempre, hindi naman gagaling ang ating setter na si Gia Amazing kung wala rin tayong magaling na libero. Bagamat magaling si Gia Amazing na setter, pero syempre kinakailangan niya rin ng maganda rin na pasa ng bola sa kanya para makaset siya ng maayos. At narito naman nga ang ating libero, walang iba kundi si Kayla Atienza. Bagamat si Kayla marami nga nagsasabi na hindi na raw ganoon kagalingan, pero sa tingin ko naman ay may ibubuga pa ito. Syempre naiintindihan rin naman natin to dahil dumaan nga rin siya noon sa injury at sa kanyang pagbabalik
ay talagang humahataw naman ng husto itong si Kayla Atienza at huwag kayong mag-alala dahil nariyan pa naman si Denden Lazaro Revilla na pwedeng pumalit at nariyan pa si Alea Torres. Pero sa kasalukuyan si Kayla Atienza pa rin ang buuan loob ni Coach Sharon Meneses para ibabad nga sa first 6 lineup. Well, walang duda naman na magaling pa naman itong si Kayla Atienza. Kahit ako naniniwala pa ako na kayang-kaya niya pang makipagsabayan sa loob ng court. At narito naman ang ating middle blocker, ang pagbabalik nga ni Bea De Leon. Handang-handa na nga si BDL na muling humataw nga sa loob ng court. Matapos nga na ilang conference siyang namamahinga, eto na nga ang kanyang pagbabalik ay ibababad muli siya ni Coach Sharon Meneses sa loob ng court. Si Bea De Leon ay isa sa mga masasabi natin palaban rin at bumubuhay rin sa kanyang team dahil nga sa kanyang aura na talagang maangas ay nabuboost ang kagalingan ng CCS. Pangs Panaga magiging katandem muli ni BDL. Well, mga veterana talaga ang kinakailangan ngang ibabad ni Coach Sharon Meneses. Lalo't si BDL at si Pangs Panaga ay maganda rin ang kanilang tandem. Pagkatapos ngang mawala ni Celine Domingo at ni Risa Sato, pagdating nga dito sa Creamline, si BDL naman ang hataw at si Pangs Panaga. Ang dalawang middle blocker natin na ito ay talagang sadyang magaling naman. At pagdating naman sa opposite hitter, Michelle Gumabaw, ang ating napakagandang opposite hitter ay siya pa rin ang ibababad ni Coach Sharon Meneses. Well, wag niyong maliitin ang ating nag-iisang Michelle Gumabaw. Marami na yan nasungkit na award. May MVP na siya at mayroon na nga rin siyang Best Opposite Hitter. At sa kasaysayan nga ng Grand Slam, si Michelle Gumabaw noon ang nanguna nga. Pagdating dito sa Creamline Cool Smasher, siya nga ang namayagpag bilang Opposite Hitter. At pagdating naman sa posisyon ng opposite hitter, bahagya na rin ipapasok si Tots Carlos ng paunti-unti. Ayon nga sa ating source, hindi pa ganoon ka-solid si Tots Carlos pero pansamantala rin siya munang nasa bench pero papalitan niya rin paunti-unti itong si Michelle Gumabaw para lalong masanay na muli si Tots Carlos sa kanyang pagbabalik dito nga sa loob ng court. Well, may ibubuga pa yan si Tots Carlos, namamahinga lang yan. At alam natin na talagang weapon to ni Coach Sharon Meneses, si Michelle at si Tots. At syempre, pagdating naman sa kanilang import, hindi magpapahuli dito ang Creamline Cool Smashers. From US nga to, si Courtney Xuan. Kilala to sa US na talagang magaling dahil meron na nga rin tong award na MVP. At hindi lang siya sa US nakapaglaro. Marami na nga rin kumuha sa kanya ng iba't ibang bansa para maging import ito. Magaling raw talaga itong outside hitter. Pero syempre, marami nga nagsasabi na mas angat raw to kay Erica Stanton. Pero si Stanton naman kasi ay talagang masasabi natin na magaling dahil nagkaroon na nga siya ng Grand Slam pagdating nga sa Pilipinas. Pero itong si Courtney Xuan ay ngayon pa lang nga natin nakita ito na magiging import sa Pilipinas. Titingnan natin kung talagang effective nga siya sa pamumuno nga ni Coach Sharon Meneses at kung talagang makakatulong ito para madepensahan nga nila ang kanilang corona pagdating sa Reinforced Conference. Pero sa tingin ko naman ay talagang may ibubuga tong si Courtney Xuan. Hindi naman to kukunin ni Coach Sharon Meneses kung hindi talaga ito magaling. Kinakailangan lang talaga na less error ang Creamline Cool Smashers. Diyan talaga kasi sila natatalo mga ka-sports. Kitang-kita naman talaga natin na magagaling pa rin ang mga players ng Creamline. Medyo talaga inaalat lang sila pag nagkakaroon sila ng error ay nagsusunod-sunod nga ito. Pero kung sa kagalingan talaga, marami pang ibubuga ang Creamline Cool Smashers. Marami pa nga silang weapon at sa tingin ko kayang-kaya pa rin nilang magkaroon ng gold medal. Kaya para dyan sa mga nagsasabi na laos na ang Creamline, sorry na lang kayo dahil sa Reinforced Conference muli na naman mamamayagpag ang Creamline Cool Smasher. Supportan na lang natin ang punan nga ng CCS sa papalapit na PVL Reinforced Conference. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.